Yan mga idol, magandang araw sa inyong lahat. Andito kami ngayon sa Manolo Fortis, isang site dito kung saan pwede natin makita ng malapitan ang Mount Kitanglad, ang isang protected area, isang rainforest watershed ng Bukidnon dito sa Region 10. So pag-usapan natin ngayon ang cloud transformation, paano ba talaga namumuo ang ulap, at saka i-discuss natin ang benepisyo ng ulap cloud formation sa buhay ilang, sa tao, sa komunidad nito, sa paligid, saka sa mga hayop, mga alagang hayop ng mga tao. So ayan, umpisahan natin ang usapin na ito sa process of evaporation. Yung process of evaporation mga idol, dyan yung nag-uumpisa yung pagmumuo ng ulap. Kasi yung tubig, kapag nainitan na siya, gaya nito, so alas 9 ngayon, ayan, umaakyat na yung yung hamog. So may tubig dyan, watershed kasi yan siya. So alas 9 ngayon, tirik na yung araw. Yung tubig, sumisingaw siya, papunta yung liquid vapor, yung gas liquid niya, papunta sa ere. So ayan, mamayang hapon, mayang tanghali, kakapal yan siya. So may ma-experience din na hamog, kaya kapag kumapal siya, doon na tayo pupunta sa process of condensation. Yan yung ulan, yung bumubuhos na yung ulan sa kalapit na mga bayan o sa ibang bayan malapit dyan sa Mount Kitanglad. So yung purpose niyan mga idol, malaki ang benepisyo niya sa buhay ilang kasi siya yung nagre-regulate ng init sa area, sa region na iyan. Kaya lalo na sa mga tao, kapag nainitan, lalo na sa amin ngayon, malaki ang purpose ng Mount Kitanglad sa pag-regulate ng init. Saka water source also, nagbibigay siya ng survival natin as a human at saka sa mga buhay ilang. So pangalagaan natin ang Mount Kitanglad. Maraming salamat sa inyo mga idol, sana may natutunan kayo.